Alas 5 Gs na. 1 Western Visayas na. Alas 5 Gs na! 1 Western Visayas na. Tutukan subong nga Webes. Mga PUJ driver nagadali na nga mahatag sang gobyerno ang ginpromesa nga fuel subsidy. 5,000 pesos nga subsidy sang gobyerno kulang sunod sa pila ka transport operators kag drivers. Masobra 100 ka gasolinahan sa Bacolod City na diskubrihan nga wala sang business permit. 3 anyos nga bata nga babae napatay sang natrap sa nasunong nga balay sa Gimbal, Iloilo. Mga klase sa isa ka pribado nga bulutuan sa Bacolod City kanselado bangod sa pagpamahog. Kag pila ka kababainhan ululupod nga nagbugsay sa pagselebrar sang International Women's Month sa Boracay. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso. Sa nagapangunang balita, mga PUJ driver nagadali na nga mabato ng fuel subsidy halin sa gobyerno. Piso nga provisional fare increase, posible pa nga pasakaan sunod sa LTFRB. Si John Sala nakatutok. Bangod sa kamahal sang presyo sang gatong, daw hindi na lang kuno magbiyahe si Manong Benji. Apang wala siya kuno sang may mahimo bangod ini ang iya palangitanan. Gani isang nabatian sini ang mga ayuda nga sarang niya mabato nagikan sa gobyerno. Maayo tanay kon mahatag man nila para makabulig man sa amon mga estudyante kag sa panimalay kay tama na gid subong ka dako ang nagsaka sang prodo. Kagabi ginanunsyo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga magapanagtag sang ayuda nga 5,000 pesos ang DSWD sa mga PUV drivers sa idalom sang assistance to individuals in crisis situations. May fuel subsidy man nga mabato ng mga PUV drivers nagikan sa LTFRB. Sa datos ang LTFRB 6, 16,347 ka mga PUV drivers ang qualified nga makabaton. I'm pretty sure they are going to come up with this subsidy soon. Ongoing na ang mga issue namon sa mga dapat kayuhon nga mga subsidy cards. Apang suno sa isa ka kooperatiba, kulang pa ini sa ila kinahanglanon. 2 to 3 days na nato ng konsumo, no? Pero at least may anak kita nga ayuda, nga baton, pero nga mo sinikiritan nga sa konsumo nga man tani, ang promisa nila. Bisa na pila ka mga driver sa Bacolod City nakulangan man sa 5,000 pesos nga fuel subsidy. Do kagamay gid na ya katama ka ang 1,000 mo ikudo sa buong pilaman lang man. Suno sa isa ka transport leader sa Bacolod City, halos hindi na magbiyahe ang pila ka mga driver bangod sa kamahal sang gatong. Para sa aton subong ginapilit ng naton ang mga operators kag ginapainsindigit nga magbinuligay na lang. Nagalaom naman ang mga driver kag operator nga mapasakaan ang provisional fare increase nga ila ginainyo. Kahit isang labadaan naton is 1 piso lang, 1 piso lang dyan, dapat perdigig ta sina. Ang expectations nila to nga, ang increase nga to is relevant if the increase in fuel will only be 68 pesos. Pero kay nagsubra na siya, I think the board feels nga hindi to enough ang ilauna nga gin-recommend. Upod kay Hansi Sherto, John Sala. 1 Western Visayas. Para sa dugang ang mga balita sa Negros kag Panay, makaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madamog yan niya salamat. Masobra naman isa kagatos, kagasolinahan sa Bacol City na tukiban nga wala sang business permit. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa datos sa Bacol City LGU, may kabugusan nga 164 ka gas stations sa syudad. Sa palibot sang team nga nagamonitor sa presyo sang gatong nga ginabaligya sini nga semana natukiban nga 113 ka gas stations ang wala sang business permit subong 2026. Lakip diri ang ini gasolinahan sa Barangay Arihis. Malapit na po kami matapos. Inaantay na lang po yung mga tawag doon, mga inspection sa City Hall. Actually, paid na kami sa lahat ng babayaran. Yung sa City Obo na lang, which is sabi is sa mga sa Friday, pwede ko daw malaman kung magkano na yung babayaran ko doon. Sunod sa alkalde, wala pa katunga ang nakakomply sa mga requisitos para sa business permit.
may ara nag-apply 134 ka mga gas stations diri sa Bacolod. And of the 134, ang issue na business permit is 51. Although they have until the end of the month na mag-process. Ginpangunahan sa Bacolod City Police upo ng LGU ang price monitoring sa mga gasolinahan. Wala sang na-monitor nga nagalapa sa price guide sa DOE. Apang, ginpangayuan sa patagang gasolinahan sa Barangay Mansilingan nga nagbutang sang mas over 100 pesos nga presyo sa gasolina. Nga ang gasolina na 100 na. Sa katuan sa pulis na ito nagpa-picture yun balik sa 75. Base sa sabat sa tagdumulan sa kapulisan, miscommunication lang ang natabo. Uko nagsala lang sa pagbutang sang numero ang personnel. Opo Kiril Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, batang nga napatay sang natrap sa sunog sa Gimbal, Iloilo kahapon, ginapahayag nagkatulog sa tiyon sang insidente. Nag-overheat nga electric fan, ginatudlo ginhalinan sang kalayo. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Sa palabuton nga Hulyo, masugod na kunta ni eskwela ang 3 anyos nga si Hazel Grace. Apang ini ang hindi na matabo. Si Hazel kung sineneng, ang bata nga natrap sa nasunog nga balay sa Barangay Kabubugan, Gimbal, Iloilo kahapon. Pagsaysay sang lola sini nga si Ruby, nagkakatulog si Neneng sa kwarto sa second floor sang ilabalay sang naglakat ang iloy sini sa pag-attend sang meeting sa Barangay Hall. Yara man sa ground floor sang balay ang lola. Apang bangod banasig nga naglapta ang kalayo, wala ini sang nahimo. Nabatian pa ang paghibi isang bata samtang nagaluntad ang sunog. Gapon sa nga launan, nagapangga na sa sakon. Amo na ko gali ang iya nga gali nga aran sa natapos sa iya nga amo na lang sa kutob ang iya nga kabuhi. Kung kaysa ginayamat ko sa nga kuning dali di kay kiskay nanay masiling na sa nga hindi no. Bisan sa mga kaiping nga balay, si Neneng nagahatag man sang kalipay. Buot nga bata wart gamok nga pangluya mga kami kay ang bata rigtugol sa babot. Active nga kasi ang bata. Sunod sa BFP, 3 kabalay ang gintupok sang kalayo. 2 diri ang totally gutted. 2.4 million pesos ang danyo sa ginbilin sang sunog. Padayon pa ang investigasyon sang BFP sa gintunaan sa kalayo. Apang ginapatihan niya ang ginhalinan, amo ang nag-overheat nga stand fan. Gani pahanumdom sang otoridad. Ang electric fan naton made of machine lang na no, gakakapoy man na no kay ti So dapat from time to time maka-rest time gid siya no bisan 1 hour lang. Ang importante may gabantay. Temporaryo nga nagatinir ang 19 ka individual nga nabiktima sang sunog sa Barangay Hall sang Kabubugan. Upot kay Siliro Renduque, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mag-utod patay matapos malabuan kag matiruhan sa Lawaan, Antique. Duha sa mga naengkwentro sa mga biktima na ospital man. Si Julius Bilacaol nakatuto. Wala na sa kabuhi samtang naghahapa sa sapa sa barangay Barrio Lawaan, Lawaan, Antique. Ang mag-utod nga sanday alias Isagani, 35 anyos, kag alias Randy, 30 anyos. Base sa investigasyon sa Lawaan Police, ginsundan sa mga biktima ang SK chairman sa barangay Magyapo sa Amuman nga Banwa. Upod ang mga utod sini kag isa kabayaw. Sang ila na abtan, ginlabo ni Isagani sa liog ang SK chairman nga si alias Jomar. Bangod wala mataman, naagaw sini ang binangon kag ginlabo man sa ulo si Isagani. Kasunod sini, nagabot sa pusil si Randy kag nagpalupok. Naigo sa latrasan ang magulang ni Jomar nga si alias Michael, 40 anyos. Si Jomar ang ginapahayag na igo man sa wala matumon nga bahin sang iyalawas. Bangod sinigin pungkoy sang bato sang isa pagid kauton ni Jomar nga si Gerald, si Randy. Naigoy ni sa ulo kag natumba. Diri na kag nakuha ni Gerald ang pusil kag ginpangtiro ang mga biktima. Ginapahayag kag ginpanglabo pa ang mga ini ni Jomar. May igo sila sa ulo, may labo tapos sa iba nga party sang kalawasan nila. May ganyan bone man. Ang hiligutanon sa magtimbang nga bahay na ginapahayag nagsugod sa nagligan nga tuig sa isa ka okasyon sang asawa ni Gerald. Kasi nabat ko namin si Isagani. So, saway. Nagdinapungulay. Sa pihak sa mga samad nga naangkon na day Jomar kag Michael, sila pa ang nagsurrender sang pusil nga isa ka 45 caliber pistol sa kapulisan. Gina-verify pa kung nini rehistrado kag kung may lisensya si Randy sa pagpanag-iya sini. Na-recover man sa kapulisan ang binangon.
Sa karong confined sa Jomar kag Michael sa isa ka ospital sa Banwa sa San Jose. Si Gerald ang yara naman sa kustodiya sa kapulisan. Nagapakigangot naman kuno sa kapulisan ang himata sa mga biktima para sa pagpasaka sa nagkakaigong nga reklamo. Julius Bilacaol. 1 Western Visayas. Sa dugang balita publiko, ginapahalong sang health authorities sa posible pagsaka sang kaso sang heat-related illnesses subong nga tigilinit. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Banwa sang Leganés, Iloilo. Kim? Dirt sa nakaligad nga 5 kadlaw 34 to 40 degrees Celsius ang na-record nga heat index sa probinsya sang Iloilo. Gani nagpaandam ang otoridad sa posible peligro nga dala sini sa ikaayong lawas. Isa sa mga direkta nga naapektuhan sa mainit nga tiyempo subong ang mga tricycle driver. Ginabata sa mga ini ang kasingkal sang init sa adlaw-adlaw agon makapadayon sa palangabuyan. Gani ang kasubong ni John nga tricycle driver, todo halong agud hindi ini magbatsyag. Ano lang ako makalo. Kalo, tapos? Mga pabuts-balay pa paway lang ng tubig. Para mabugnaw man. Bugnaw matsyag mo. Subong nga dry season o kunting gilinit, nagpaandam ang Iloilo Provincial Health Office sa publiko sa mataas nga posibilidad sang heat-related illnesses, kasubong sang heat cramps, exhaustion kag heat stroke. Pila sa mga sintomas sang heat stroke ang pagpalanakit kag paglingin sang ulo, pagluya, pagpalanuka, kag mataas nga temperatura sang lawas nga nagalamot sa 40 degrees Celsius. So kung ini matabo, kinahanglan gilayon dalun ang tao nga nakita naton, dalun sa mabugnaw nga lugar, butang sa shady area, painumon sang tubig, kag kung kinahanglan dalun gigilayon sa pinakamalapit nga health center o kun nga hospital. Labi nga ginapahalong ang mga senior citizens kag may hypertension. Ang mga maintenance medicine dapat regular nga imnon. Huwag ka painit. Kaga, munong ni sa mga gandong. Electric fan, inom tubig todo. Magluwa sa pag-inom sa madamo nga tubig. Ginapanugyan man sang IPHO ang pagsuksok sang presko nga panapnon kag pagbalon sang payong. Nikawan ang sobrang exposure sa adlaw, labi na sa mga oras nga 10 a.m. hasta sa 4 p.m. Dirt magluwas sa pag-inom sang tubig, maayo man suno sa PHO ang pagkaon sa mga pagkaon nga madamo sang potassium kag water contents kasubong na lang sang sandiya kag saging. Dirt. Madamo gid nga salamat, Kim Salinas. O mga puso, na mismo bala nga lantawon ang mga nagkailain nga lugar sa kalibutan kag pinasahi nga mga istorya ilabi na ang kabuhisang mga kasapatan. Ang amazing stories nga ina kag iban pa nahanungod sa nature liwat na nga malantaw sa GMA. Bantayan ina mga kapuso kada Sabado 6:30 p.m. hosted by our Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes. Bantayan, klase sa isa ka pribado nga bulutuan sa Bacolod City kanselado mangun sa pagpamaho sa pagbalik sa One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, pila ka manog pangisda kag mangunguma nagakinod naman sa paggamit sang gatong bangon sa padayon nga pagsaka sang presyo. Si John Sala nakatuto. Kung wala sang huli, wala man sa kalanuno ng pamilya ni Tatay Winnie. Sa ila palangitanaan bilang manugpangisda magluwas sa pag-repair sa ilang masakayan, gatong ang mayor sini nga galastuhan sa pag-adlaw-adlaw. Sang una 300 to 500 pesos lang ang ilang ginagasto sa gatong kada simana. Subong yara na sa 800 to 1,000 pesos. May pamaagi gani ini sa pagpangisda nga apisar mas mabudlay, ginahimo na lang sini agud makakinot sa gatong. Imbes pa dasig pa hinahinay na lang anay kati. Kuan ka man nga magkini-kini ang makaon mo sa mga gatong mo. Imbes ka gadali ka kisate kuan ka man nga mo lang na bawion mo lang sa temprano kapag malakat kayo para nga makapahinay-hinay. Sa piyak sang kamahal sang presyo sang gatong, wala pa kuno sila nagapasaka sa presyo sang mga makuha nga isda. Apang kung magsigisigi pa kuno pagtimbuk sang presyo sang gatong,
posible nga mapilitan man sila nga magpasaka sang presyo. Pati ang mga mangunguma, apektado man sa pagsaka sang presyo sang gatong. Suno kay Manong Arnold, sang una ginapuno nila sang gatong ang rice harvester nga ila ginagamit apang subong. Nagakinot na sila. Ginandan ma-estimate na makaigo sa arbistero na naman mula tugong na. Siling gani nila basta magsaka ang presyo sang gatong, halos tanan nga sektor ang apektado. Subong nga hindi mapaktan kung saan matapos ang gamo sa Middle East, suno sa isa ka ekonomista. Kinahanglan nga mangita na sa mas maayo nga solusyon ng gobyerno nga hindi tuman ka-apektado ang mga Pilipino kada may gamo sa Middle East. Tani matanawon man nila invest sila sa infrastructures that would allow us as well nga makapag-refine man sa atong fuel. Upuod kay Hansi Shato, John Sala. 1 Western Visayas. Presyo sa isda sa pila ka merkado sa Bacolod City bao nagtaas sang halos 100 pesos kada kilo. Sa iring Pedreso nakatutok. Masami 500 pesos ang budget ni Joven nga inugbakal sang isda sa Burgos Public Market. Pero kainas sang aga, nakibot ini nga halos 100 pesos ang ginsaka sa presyo sang isda. Talab sa man ako ka mapalisda. Oo, ma'am, guys. Talab ko lang sa mga. Good life mo, may luwas na kasi mga mas kagato. Ang bulaw, 280 pesos na kada kilo, halin sa 200 pesos. 400 pesos na ang kada kilo, sang manudlong halin sa 300 pesos. Ang tilapia nga sad 260 pesos, 200 pesos na ang kada kilo. Nagsaka man ang presyo sang bangros sa 250 pesos halin sa 200 pesos. May pagsaka man sang presyo sa iban nga sahi sang isda. Suno sa pila ka mga manugbaligya, nagpasaka sang presyo ang ila suppliers bangod sa pagmahal sang gatong. Kalabot ang banira ta 15,000, 12,000. Hindi na kami naka-pinagsa sa gatong. Daan, amo man ang gasolina ako nang taas. Pigado man ang bakla na isang baboy, bangod halin sa 300, 320 pesos na ang kada kilo sini sa merkado. Iwat mga gusto ng epekto sa may mahal sang gatong. Pressure man hindi kaya sang manubakal. Samtang, ginakabalakan ang posible man pagtaas ng presyo sang ulutanon kag poultry products. Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Lunsay ginbawian sang kabuhay ang mga rider nga ginkilala kanday alias Joe Mark kag alias Kian matapos magbungguan ay mga motorsiklo nga ila ginadala sa boundary sang barangay Gisihan kag barangay Lugta sa Lawaan Antique sang Lunes sang aga. Base sa investigasyon sang kapulisan, padulong sa norte nga bahin sang probinsya si Joe Mar kag nasugata sini si Kian 20 anyos nga ginapahayag padulong sa eskwelahan sini sa Sibalom. Ginhingagaw pa dala sa ospital ang duha apang pareho nga gindeklara nga dead on arrival. Sunod sa kapulisan, iplastar anay sa mga himata sa duwa ang ilahaya antes istoryahan ang aksidente. Nag-overshoot ni si Jomar, going to going north na siya. Kaya nakaon ni Jomar ang linya ni Elesquian. Mga klase naman sa isa ka pribado ng eskwelahan sa Bacolod City kanselado bangod sa nabaton nga pamahog. Yaring balita nga itong gintutukan. Ginpapauli kay nasangagang may estudyante sang St. John's Institute sa Bacolod City matapos nga kanselado ang face-to-face classes. Ini matapos nakabaton sa pamahog pinagi sa text message ang isa ka ginikanan. Nakasaad sa mensahe nga may matabo nga mass shooting sa eskwelahan bilang balos sa pagbalik sa whole day nga face-to-face classes rason nga nagaka-overwork ang mga estudyante. Gilayon nga ginpadala sa ginikanan ng mensahe sa group chat sa eskwelahan rason nga ginsuspend ang klase. Nagpatigayon sa inspeksyon ang kapulisan sa Burgos eskwelahan. Matapos ang pinaka-oras, nagwa nga negatibo o kunin ni matura mensahe nga ginpadala. Ang nakapost dito is mass shooting. So, pero daw kaklaro man daw hindi lang bala gusto nga may klase. Maybe siguro it's because nga tungod man sa isa ka rason na tanaw ta ang pagmahal sang gasolina base wala na bala sang pang Pero ato lang na. Base sa pahayag sa pila ka nakistorya sa news team, may pareho ang mensahe nga ginpadalaman sang nagliligan nga tuig.
gina-trace na sa kaprisan ng numero sa nagpadala sang pamahog. May number naman na to, so gina-i-kuha natin sa anti-cybercrime natin para ma-investigahan siya. May gina-investigahan kita ng mga anggulo pero hindi pa natin ma-determine subong. Nagpagwa sa pahay ng eskwelahan nga magabalik na sa face-to-face ang klase buwas. Nagpasalig man ang tagdumalahan nga ginahimo na nila ang mga nagkakaigong atikang para sa seguridad sa mga estudyante kag mga manunudlo. Opekinil Gasilio, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. 34 ka pulis sa Iloilo City nga wala nagpaidalom sa drug test sa nagligad nga semana nakasumeter na sa patag. Pila sa ila ginpaidalom sa drug test kay nasang aga. Si John Sala nakatutok. 312 ka mga police personnel nga assigned sa Iloilo City Police Office ang nagpaidalom sa mandatory drug test kay nasang aga. Isa diri ang police ka assigned sa Iloilo City Police Station 5 nga si Corporal Alvin Alves. Suno sa iya, importante nga sila mismo ang mangin ehemplo sa publiko. Para ini nga mabalaan sa pumulo naton nga ang pulis nga kami mismo wala kami gagamit sa droga. Nakitman sa mga nagpa-drug test ang pila sa 34 ka mga personnel nga wala nagpa-test sa nagligid nga semana. Nakapasa naman ang mga ini sa ila paathag kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla. Pila sa mga rason sa mga personnel amo ang pagkadestino sa Boracay para sa ASEAN Summit. Na-relieve sa iban nga unit kag wala nagasanto sa ila schedule. Padayon pa ang deliberasyon kung makabing nga lehitimo ilang mga rason. Kung indeed is ang ila nga mga rason to nga gin-explicar is matuod kag justifiable kag eventually ma-considered sila. Samtang lunsay negatibo naman ang resulta sang 269 nga una na nga nagpaidalom sa drug test sa nagligad nga semana. Upod kay Hansi Sierto, John Sala. 1 Western Visayas. Sa mga interesado dira nga magpatubos ang bamboo o kon kawayan, may araliwat nga training kag seminar sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo Rizal sa Sabado, March 14, alas 8 sa aga tugtog alas 5 sa hapon. Sarang iscan ang QR code sa announcement para sa kompletong address ng Carolina Bamboo Garden. Lakip sa may istoryahan amo ang mga pamaagi kung paano magpatubo, magpadamo kag mag-anis ang kawayan. Subong man ang mga nagkalain-lain nga produkto nga himo sa bamboo. Sa mga luyag magpasakop sa training kag seminar kag sa iban pang impormasyon, lantawo ang mga detalye sa ila official announcement. Bantayan, pila ka kababainhan ululupod nga nagbugsay sa pagselebrar sa International Women's Month sa Boracay. Sa pagbalik sang 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Nagdangat sa 1.9 million pesos ang balor sa suspected shabu nga na-recover sa buy-bust operations ang Iloilo City Drug Enforcement Unit sa Barangay Bacau, Mandurriao. Arestado sa operasyon ang 35 anyos nga si alias Ala, isa ka high-value individual kag ginapahayag bodegera sa illegal nga droga. Suno sa kapulisan, madugay na nga na-monitor ang iya illegal nga buluhaton. Nagapangitubang ini sa karon sang reklamo nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagapadayon ang search operation sa Aklan River sakop sa Barangay Calacabyan, Libacao, Aklan. Ini matapos nga nahulog sa ginasakyan sini nga sakayan ang isa ka bangkero kag ginapatihan na lumos. Marso 9 sang aga sa natabo ang insidente. Ginapahayag nga na out of balance ini rason nga nahulog sa suba. Ginkilala ang bangkero kay Ramil Zubiaga. Pati sa kaingon nga banwa sa Madalag Aklan, naka-alerto man ang MDRRMO kag emergency responders. Nagwa sa investigasyon sa kapulisan nga wala sang record na nasapuan patay kag may mga bilasang pagkabuno nga si JV Arellano sa Talisay City. Sunod sa Bacolod City Police, wala sang report o kon reklamo nga nagaangot sa biktima sa anuman nga illegal nga aktibidad. Ang biktima ang gintag online sa pila ka kaso sang pagpang-scam sa salakyan o kon rentangay. Iga-verify pa ang ini nga mga impormasyon. Mga kapuso, ginkumpirmar ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga iga-implementar man
Sa Iloilo Provincial Government ang Memorandum 114 ni President Ferdinand Marcos Jr. ukon ng 4-day work week bilang kabahin sa energy conservation measures. Lakip man sa green initiatives ng probinsya nga padasigon ang implementasyon sa Green Energy Program. Pagpatuman kag pagpadasig sa pag-release ng pondo para sa pag-implementar sa renewable energy project kaangay sang solar programs sa probinsya kag iban pa. Apang mayara sa mga exemptions sa pagpatuman sa 4-day work week nga igapasad pa sa ipagwa sang gobernador nga executive order. That we will have a 4-day work week subject to exceptions. We will issue the executive order. We are finalizing it. Mga puso, yari na mga dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre, may pag-asa pa bala nga mabuhi si Tera. Ano ang mga sarang isakripisyo sa mga sangre para kay Tera? Bantayan inataran 8:05 p.m. sa GMA Prime pagkatapos sang 24 oras. Samtang mapasugot na bala si Golda nga mangin witness na Joey kay Andrew. Ano naman ay ang masunod nga plano sang mga sindikato. Bantayan ina sa Never Say Die 8:55 sa aton GMA Prime. Mga kapuso, nagapabilin nga manubo ang tsansa nga magsulod ang bagyo nga yara sa guwas ang Philippine Area of Responsibility. Posible gihapon nga mabatyagan ang epekto sang trough sa iban nga bahin sang Mindanao. Padayon naman naga-exister ang northeast monsoon o kunamihan sa Luzon lakip ang Metro Manila. Base sa datos ng Metro Weather, manubo ang tsansa sang ulan sa Western Visayas pero manginhanda sa gihapon sa posibilidad sang golpeada nga pag-ulan bangod sa thunderstorms. Posible man ang pag-ulan sa iban pang bahin sang pungsod. O mga puso, ano man ang vibes niyo today, mapadrama, kilig, seryoso nga topiko. Ano man ina, sigurado nga makita sa GMA Play ang official video streaming apps ng GMA. Are diring imo paborito nga kapuso shows and so much more. Ang GMA Play isa man ka-centralized app para sa paglantaw sa aton kapuso newscast. Sarang i-download sa App Store and Google Play ukon magbisita sa gmanetwork.com/GMAplay. Mga kapuso, subong nga International Women's Month, may nagkalain-lain nga pamaagi agod kilalahon ng mga kababainhan. Sa Boracay, pinasahi nga challenge ang ginubra sa mga kababaihan. Ginpili nila nga magbugsay sakay sa Dragon Boat. Nag-enjoy gid sila sa pagbugsay sa matinaw nga tubig sang isla. Ang ilang grupo nga ginatawag nga Sagwan Sisters. Simbolo kuno ini sang pagbinuligay kag pagtingob sa anuman nga kausa. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad. Madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaluan ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlotte Tan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.